Mga bossing, mga bossing, mga bossing, bossing. Good morning mga boss. Boss, ito yung battery natin, boss. Tingnan nyo mga bossing. Pinakita ko lang sa inyo kasi medyo matagal na ko na rin hindi na ipakita to. Siguro doon sa mga unang subscriber natin o mga followers ng page natin, nakita na nila ito before, mga 2-3 years ago na binidyohan din natin. Pero ngayon, binuksan ko ulit para makita nyo. Medyo ano na nga may mga dust na hindi ko pa nalinisan to mga boss. So ito yung itsura ng battery natin mga bossing prismatic cell, 16 piraso yan mga bossing. 16 piraso yan. So binidyohan natin kasi gusto kong i-ano sa inyo kung paano ko siya pinagko-connect mga boss, kasi ako lang talaga ang nag-connect nito. Inanalyze ko lang based doon sa mga nakita ko sa YouTube videos at sa mga Facebook groups natin kung paano mag-connect. So sa mga nakakaalam at sa mga hindi pa nakakaalam, yung system pala natin is 24 volts system. So 16 piraso to. So di ba pag 24 volts ano lang 8 piraso na cell kasi 3.65 3.2 ano ba? Di ba pag 12 volts 4 kasi 3.2 times 4 12.8 yung nominal na volts ng 12 volts battery. So pag 4 na pag 8, so i-times 2 lang natin, 25.6 yung nominal voltage ng 24 volts battery, 8 piraso. Kung naka-series na 8 is 24 volts, naka-series na 4 is 12 volts battery, naka-series na 16 piraso is 48 volts battery. 16 piraso to. So dapat 48 volts battery na yung gamit natin, pero hindi. Ang ginawa nating 8S2P, 8 naka-series para maging 24 volts, pero 2P siya, dala-dalawa kada, parang considered dalawa kada cell. So considered 8 lang siya. So 16 piraso yan, pero pinarallel natin yung dalawa. So parallel yan, same, positive. Tapos kinonect natin yung dalawang so parang naging same, isang cell na lang sila. So siniris naman natin sila. So parang ganun, 8 ganun na, tigli dalawa. So 16 peraso ginawa nating parallel, so naging 8 na siya, considered as 8 na siya. Tapos saka natin siniris, like kunyari ito dalawa, diba? Nakakonect ang both positive, ito both negative, nakakonect. Tapos ito dito na natin siya siniris papunta doon sa next dalawa, naka-series. So ganito kasi yan mga boss. Ito yung main, para considered as main positive natin na terminal, main positive. Ito yung dito nakakonect papunta yung ating positive sa inverter. Tapos ito naman considered as negative terminal natin. Dito naman nakakonect direkta yung sa inverter natin papunta doon. So parang ito yung main positive. Yan, naka-series yan, naka-connect, connect, ganun lang siya. I-follow nyo lang yung kamay ko mga boss. Connect, tapos dito, 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 negative. So ito, hindi siya, ito yung parang dulo-dulo. Diba? Nakita nyo? Yung diferensya. Itong sa 8 na to, itong dalawa sa gitna, ito yung sa positive na terminal, ito yung sa negative terminal. Nakita nyo? So dito nakakonek ang ating inverter.
positive, ito naman sa negative na inverter. Makita niyo yan, malaki na wire yung sa inverter kasi ito kasama to sa inverter ang binili natin, may wire na siya. Kaya sobrang ganda ng ano talaga ng consoler kasi may kasama na siyang wire na malaki. Hindi ko alam kung anong size to EWG pero malaki siya. Laki siya. So yan. Tapos paano naman sina-charge to? Saan kinoconnect natin yung MPPT ACC, di ba? Makikita nyo yung ACC natin apat. SRNE 40 amps, LG 60 amps, LG 200 watts step up, LG 600 watts version 2. So ano, paano yan? Ito yan mga boss. Itong SRNE, di ba dito ang sa panel, in. Ang out, ito yung papunta sa battery para mag-charge. Nakita nyo yan. So dyan, papunta. Ang positive sa SRNE. Ang negative sa SRNE, papunta sa battery. Out yan ha. Ito naman, so dito. So meaning, same lang ang pinagkonikan ng inverter at saka ACC. Sa positive lahat, so since ito, 1, 2, 3, 4, ito lang muna, tatlo yung pinagano natin kasi ito waiting to sa kanyang panel. So ito, 1, 2, 3, nakakonect yan, papunta dito. Ang positive, ito yung sa SRNE. Ito yung sa inverter. Ito yung sa 600 watts na LG. Ito yung sa 200 watts na LG. Tapos may mga extra pa na ano. Kasi ito medyo dinoble ko yung sa LG 600 watts kasi medyo nag-iinit yung wire niya ito. Ito kaya nung dinoble ko hindi na siya mainit. Kahit na nagti 20 amps yung current na pumapasok. Dinoble ko lang siya tapos ito dinoble ko lang ito sa out na positive. Tapos bali dalawa na. Kasi maliliit itong mga wires sa mga boss. Ito 1214 AWG to. Hindi ko lang maalala kung ano yung binili ko. Ito kasi sa ano 8AWG itong gamit natin from dito sa ano SRNE. Papunta dito 8AWG. So itong sa inverter naman bali, parang doble yung tingin ko. Laki, doble laki. Kung 8 AWG to siguro ito mga 6 or 4 AWG. Yun. So ganun lang din ang ginawa natin sa negative terminal. Ito yung sa inverter, ito yung sa SRNE, ito yung sa LG 600 watts, ito yung sa LG na 200 watts step up. So yan, ano pa bang nakikita natin dito? May mga wires dyan. Ito naman yung sa dalawa natin na ginagamit na battery balancer, active balancer. Ito 1 amp na active balancer na 8S. So 8S na 1 amp active balancer na may Bluetooth, smart siya. So meaning na access natin siya through sa app sa cellphone natin. Makikita natin ang voltages ng per cell, considered as 8 cell to. So nakikita ko siya na monitor natin siya. Ito namang isang active balancer, bali dalawa, makikita nyo. Ito black, mayroon ding blue. Itong sa blue, ito yung sa smart na may Bluetooth 1 amp. Itong sa black, ito naman yung sa toroidal active balancer natin, yung black na yan, pero 10 amps yan. Toroidal meaning parang same siya nito, may parang coil siya na ano, toroidal ang dating niya. Hindi siya yung parang may mga ano lang diode something like that na ano, active balancer. Hindi ko pa nalinisan. Yan. Toroidal 10 amps yan na active balancer pero hindi siya smart, hindi natin siya nakikita, hindi na monitor. So okay lang kasi may isa naman tayo na kahit 1 amp lang yan, namomonitor natin dito yung mga voltages ng per cell. So 8 cell yan considered, 16 piraso na battery, ginawang 2 series at 2 parallel, tapos 8 series. Tapos nakikita natin sa app yung cell ng 8 cell, 8 consider as 8 cell. Nakikita natin yung voltages niya through sa app dito sa smart active balancer natin. So ganun lang mga boss. Kung gusto niyo matuto paano mag-set up ng ganyan, ng ganito, maraming video sa YouTube. Hindi ko lang alam specific kasi matagal. 3-4 years ago ko na siyang na-set up. So
medyo nakalimutan ko na rin yung mga specifics nito, pero pag ma-recall ko, makita ko ulit yung mga videos na pinanood ko, maintindihan ko naman kasi from scratch talaga, wala talaga akong knowledge before. So sa kakapanood ko, kasi nag-umpisa tayo mga boss dito sa mga ganito. Ito Pecron na power station, 614 watt hour, 1200 watts, 1200 watts output niya total, tapos 614. So naliliitan ako sa 614 watt hour. So kasi kahit yun, di ba, isang pirasong 160 watts buska yung gamit natin pang charge dito dati. So kaya nagdagdag tayo ng dalawang additional buska, naging tatlo. So nagdagdag na naman tayo ng buska na 240 watts para magamit natin yung kasi nung naging tatlo na, ito na yung gamit ko, 600 watts na LA-Joy. Since hindi na ito nagagamit kasi 200 watts lang to, bumili tayo ng buska 240 watts para dito. Kaya lang yun. So ngayon ang nangyari, nagdagdag pa tayo ng isang 160 watts na Hantek naman. Maganda yung Hantek. So yung Hantek yung nilagay ko dito, since nag-iisa lang siya na ibang brand, yung buska na tatlong 160 at saka buska na 240, ito siniris ko 4 dito. So ito waiting lang muna yan sa bago niyang panel. Ito is RNA 40 amps, dalawang 3 na 550 watts na ka-series naman to. So yan yung harvest pala ngayon, 25, anong oras na? Time check, 8:37 AM, 25 sa SRNA 40 amps, 2.16 naman sa 200 watts LA-Joy step up natin na may Hantek 160 watts na panel, nag-iisa. Tsaka ito, 4 na buska naka-series, ang nasa 9.1 amps ang pasok na. Medyo maaga pa, mamaya magdodoble pa yung mga na yan. Sana maka-full tayo, ma-max out natin yung mga harvest talaga. Ito kung max out to 40 talaga. Nakita ko na yan maraming beses na po 40 talaga pag talagang araw at walang clouds. Ito naman nakita ko na din to. Pag tutok talaga ang araw at walang clouds, umabot na yan sa 4 umabot na ng 21, pero sa ngayon nasa 9 something, 9.2 amps. Ito naman pag tutok talagang araw, Hantek na yung gamit natin dito na 160 watts. Nakita ko na to nag 5.7 amps maximum niya. Nakita ko na, pero sa ngayon nasa 2.2 amps kasi maaga pa nga. So yun mga boss, nakita ko yung battery natin. Ito yung battery natin. Isang piraso na ito is LF100LA, pero tested kasi to, yung 4 nito ang tested, tapos yung 12 hindi na tested kasi may price difference yung tested tsaka untested. Yung tested may label na ganito, nagre-range yung AH nito, capacity nito from 104 to 108 AH kada isa. So hindi siya equal talaga kasi based sa test, yun nga 104 to 108 AH. So nung kinenta ko to, more or less nasa so nilagay ko na lang 105 AH kada isa para sa generic na niya, value niya. Tapos 16 piraso, 8:2P. So parang nangyari 24 volts, 210 AH. So 24 volts, 25.6 volts ang nominal voltage times 210 AH, nasa 5,376 watt hour yung battery natin. Yun yung capacity ng battery natin, 5,376 watt hour. So ang pangarap ko talaga kung papalarin, kung pagbibigyan ni Lord, sana maka-upgrade tayo into 48 volt system. Yun, maganda talaga yung 48 volt system mga boss. Kasi ito, pwede din natin itong i-series, maging 48 na siya. Ito 48 volts, kaya naman ito sa 48. Ito kaya din, ito hindi. 24 volts ang maximum itong dalawa. Tsaka ito 24 volts. So kung upgrade siya, kailangan talaga natin magpalit ng toroidal inverter. Yung 6 kilowatt 48 volts, yun ang pinakamaganda para sa akin. Yun ang target ko kung sakali na mag-upgrade tayo, yun ang bibilhin ko. Ganito din siya, kamukhang kamukha, medyo malaki nga lang kasi 48 volts na yun at 6,000 kilowatt, 6,000 watts or 6 kilowatt na. Ito 3 kilowatt 24 volts.
Pero okay na okay to. Wala akong reklamo dito. Kayang-kaya niya kahit malalaking load. Tsaka sobrang ganda. Sobrang ganda. Ito naman lahat ng binili ko. Parang sa akin sobrang ganda kasi grateful, thankful naman talaga ako sa kung anong meron ako. Kaya lang upgrade. So kung sakaling mag-upgrade tayo to 48 volts, yun ang gagawin natin. Pero sa ngayon, 24 volts muna. At pinakita ko lang sa inyo yung battery natin. So ganun mga boss. Kung may mga napansin kayo at mga hindi kayo napansin, may mga tanong kayo, comment down below kung saan ko itong video ipopost. Saka maglagay na rin ako ng mga link ng mga shop kung saan ko ito binili na naka-sale. Brand new sale talaga itong binili natin mga boss. Nabili natin ito brand new sealed. So sa mga legit shops na binilihan ko, ilalagay ko dyan sa baba. O kung saan ko ito ipopost tong video na to. So check nyo na lang mga bossing. So dito na lang muna tayo mga boss. Hanggang sa muli. God bless everyone. Ingat palagi. Thank you so much. Kung may mga tanong kayo, comment down below. God bless. Ingat.